Good morning sa bawat isa na nandito ngayon at ang kasama natin online. Blessed New Year sa bawat isa sa atin. Bagamat ngayong pasok ng taon na to ay medyo naghahalo ang aming emotions dahil masaya dahil nagkaroon kami ng reunion noong December 31 and January 1, pero pagpasok nung January 2 ay nagkasakit yung ilang kasama namin sa pamilya. Alam niyo naman po ngayon. Salamat po sa mga prayers na binibigay nyo dahil si Arrow po ngayon ay naka-confine sa World City General Hospital sa Aurora Boulevard dahil sa dengue at si Gail ang nagbabantay doon. At si Sky din ay nung hapon naman na i-confine din dito sa may Skyline, dengue case din. At kami naman po ni Portia ang nagbabantay. So si Portia sa umaga, tapos ako po sa gabi. Para hindi kami parehong exhausted. Okay? Salamat po sa mga prayers ninyo nung ako po'y dumulog sa atin pong group chat. At nawa, patuloy niyo po kaming ipanalangin dahil narinig ko ngayon kay Jen na siyang sumasama kay Ching at saka kay Noah. Diyan ay matindi rin ang ubo ni Ching at si Noah ay nilalagnat-lagnat din. Kaya siguro after this pupuntahan ko rin sila. Sana po ay isama nyo kami sa prayer. Okay? So, salamat din sa Panginoon dahil in spite of itong mga pagsubok na to ay mapapanatili pa rin po ang kanyang biyaya at nawa ay ma-extend yung kanyang mercy, yung kanyang kahabagan sa pamilya po ni Gail at magkaroon po ng healing ang buong family. Okay? So, salamat din po sa mga kapatiran natin na sumasama sa atin online, katulad po ni Kuya Bien at saka ni Ate Annabel. God bless you po, si Ate Vicky. Nung Saturday, kahapon ay nagdibu yung isa kong pamangkin pero hindi po ako nakapunta. Kami ni Portia dahil nga po sa nagbabantay kami kay Sky sa hospital. Ate Vicky, salamat po sa inyong pagdalo sa gawain natin every Sunday. At maging isa naming hipag, si Nati. Si Portia din ay nanonood ngayon kasama natin. Si Tita Ching, si Ate Iya, at maging si Gilbert kasama din natin nanonood. At ang mga kasama naman natin sa pangarap na nandito ngayon online ay si Ate Weng, pero si Ate Weng yata nasa Singapore pa rin, Okay? Si Riza Leia, si Real Joy pala yung nandyan ngayon, tsaka si Rina. Okay? At tsaka si Irene, ayan si Irene. Pagka hindi makakapunta dito yan, nag-online. Ayaw niya kasi magbigay ng reflection paper. O nga pala, si Princess ay nagbigay po ng reflection paper nung nakaraan dahil sa absent po siya nung nakaraan. Ayan yan po yung mga kabataan natin na masugid nating sumusubaybay sa ating gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon po, ipagpapatuloy na po natin. Babalik na po tayo doon sa series of teaching ng ating Panginoon. Kung mapapansin nyo po, yung pong napansin ko lang ito habang ako'y nag-aaral ngayon. Yung unang bahagi ng Gospels pala ay laging nagpapakita ang ating Panginoon ng mga miracles, ng mga works. Okay? Pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. Okay? So lahat ng yon. At pagkatapos, later, nagpapakilala na siya ng kanyang sarili. Yun ang napansin ko sa takbo ng Gospels. At bandang huli, ito na ngayon. Malapit na kasi siya pumasok sa Jerusalem. Kaya, nagkakaroon na siya ng mga pagtuturo, teachings. Although, habang siya ay naggagawa ng miracle, habang siya ay nagpapakilala sa sarili, kasabay doon ang kanyang pagtuturo. But then, this time,
habang siya'y papalapit na ng Jerusalem, sa kanyang pagtuturo, may mga oppositions. May mga tumatanggi, may mga nagre-rebuke sa kanya, nagre-refuse ng kanyang teachings. Kaya nandun na tayo ngayon sa bahaging ito no? Na nakaka-encounter na si Jesus ng mga oppositions sa kanyang mga teachings. Yun po ang naobserbahan ko ngayon doon sa series of teachings natin. So, kung naabutan nyo po yung panahon na pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili, ayan, mas lalo nating maintindihan yung pagtuturo niya ngayon at maging yung kanyang pakikipag-discourse sa kanyang mga oppositions, yung pakikipag-diskusyon niya sa mga tumatanggi sa kanyang mga teachings. Kaya ito pong mga susunod nating talata na babasahin ay makikita natin unti-unti na talagang yung opposition lumalakas na. Okay? So hilingan ko po ang lahat na tumayo sa John chapter 10 para basahin natin ang John chapter 10 verse 22 to 42. At ito po nakasaad doon. John 10, 22 to 42. Then came the feast of dedication at Jerusalem. It was winter, and Jesus was in the temple area walking in Solomon's colonnade. The Jews gathered around him, saying, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered, "I did tell you, but you do not believe. The miracles I do in my Father's name speak for me, but you do not believe, because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one." Again, the Jews picked up stones to stone him. But Jesus said to them, "I have shown you many great miracles from my Father. For which of these do you stone me?" "We are not stoning you for any of this," replied the Jews, "but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God." And Jesus answered them, "Is it not written in your law, I have said you are gods?" If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, what about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy because I said I am God's son? Do not believe me unless I do what my Father does. But if I do it, even though you do not believe me, believe the miracles, that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. And again, they tried to seize him, but he escaped their grasp. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, tunay ang iyong katapatan sa amin nung nakaraang taon, at alam po namin, Panginoon, na itong taong ibibigay mo sa amin ay puspos pa rin ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig, ng iyong kahabagan. Salamat po, O Diyos, dahil alam po namin, magkaroon man kami ng pagsubok o kasaganaan, kagalingan, at kung ano man maging sitwasyon namin sa buhay, ikaw pa rin ang aming itatanghal. Ikaw pa rin ang aming papupurihan. Ikaw pa rin, O Diyos, ang titingalain namin na siyang nagbibigay ng lahat ng bagay na to upang mapatatag ang aming pananampalataya, upang lalo kaming manalig sa iyo. Salamat po, O Diyos,
at maging sa mga salita mo ngayong umagang ito. Nais po namin, Panginoon, na kami maliwanagan at masumpungan pa namin ng lubusan na makilala ka namin upang nang sa ganon, lalo pa naming kasabikan ang muli mong pagbabalik. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na iniwan mo sa amin upang ito'y aming pag-aralan at may angkop sa aming mga buhay. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Nung December 31, so kompleto po yung bitoon at kasama yung mga nasa Casa Milan, ang Dilabe family, na nagdiwang ng Christmas or New Year celebration doon po sa Manila Hotel. At si Ate Vicky po kasi ay nag-member doon, kaya medyo nakabawas kami ng aming gastos. At sayang nga lang at di namin nakasama si Ate Vicky. Okay? At nandun din po sila Pastor Rick Boto. Kilala niyo po si Pastor Rick, di ba? Okay? At saka yung wife niya, at saka yung isang member din at worker ng NCC, si Ricky Macesar. Okay? At yung anak nila, si Clarence, tsaka si Clar, yung misis. Kasama din nila Pastor Rick, si Ichel. Okay? So, nagkakwentuhan kami ni Pastor Rick. At siya daw ay nahuli papunta sa Manila Hotel. At sa tingin daw niya, sa violation ba, hindi daw niya napansin yung traffic light eh. Tapos tumuloy siya. Ang tingin daw niya kasi, nagbiblink, di ba? Parang pagka ganun, caution lang eh. Parang nagloloko ba? Tumuloy siya. Tapos meron siya kumakaway. Iyon. Huli. Huli siya. Pero feeling niya, nung nagkikwento siya sa amin ni Ricky, feeling niya na-scam siya eh. Na-scam. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam niyo, Kuya Rick, talaga pagka ganito mga New Year, okay, marami talaga ang mga nai-scam. Marami ang nahuhuli, tapos nai-scam. Pero alam niyo, maganda din naman niya kasi marami din naman ang naliliwanagan pagkatapos ng mga ganyan pangyayari. Siyempre, magiging conscious ka na sa iyong pagmamaneho. Okay? Alam niyo po ba yun na pagkakapaskuhan at bagong taon, marami talagang ganyan. Nahuhuli, nais-scam, mga naliliwanagan. Nasusulat po yan. Nasusulat yan. Gusto ko tawagin si Gerard. Gerard, pwede mo ba akong tulungan dito? Yan. Nasusulat yan eh. Si Gerard ngayon yung akin. Yan, ayan. May dala siyang book. Ayan, ayan. Dito. Pwede bigyan ng microphone si Gerard. Ayan. Hanggang dito lang sa dibdib lang. Yan. Okay? So, ayan. Ayan. Nasusulat yan sa Book of Famous Five. Ayan. Okay? Sa chapter ng Christmas Carol. Okay? Christmas Carol. So, chapter 10, verse 31. Ayan. Basa, Brad, basa. Silent Night. Ayun. Christmas Carol, Silent Night. Pagka ganito mga kapaskuhan, maraming tumatahimik lang eh. Okay? Tuloy mo, Brad. Holy Night. Yun. Marami nahuhuli. Yung iba tumatahimik lang, pero nahuhuli sila talaga eh. Ayan. Pasok mo na ngayon. Nababasa talaga. Yan. siya. All is come. Ayan. All is come. Yung kaya nasusulat yan eh. All is come. Okay? And? All is bright. Iya. Kaya marami din ang maliliwanagan. Alien? Alien. Thank you, brother.
All is calm. Ayan. Christmas carol. nung, nung po ako inaimbitahan kila Pastor Dindo, doon ko po unang, ano pa yun, Christmas na simbang gabi nila. Yun po introduction ko. Kaya sabi nila, kaya ka namin namimiss, Pastor eh. Sabi ko, bihira ako magbitaw ng joke. Pero sabi ko, bakit di ko bitawan sa servants yun? Nahihiya ako magbigay ng joke dito eh. Alam nyo ba? Anyway, salamat Jaya. mukhang, 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 ayan na, ayan na. Okay, okay na, okay na. Baka ako, naiskam ako ni Janelle eh. Sabi ni Janelle, ang corny mo, Pastor, tigilan ko nga kaya yung microphone mo. Tanggalin ko nga kaya yung microphone mo. So, sana ngayong taong ito, maliwanagan tayo. Kanina ang ganda ng introduction ni Jason sa kanya bago siya magpakanta. No, maraming araw sa atin ngayon ang nag-New Year's resolution. Okay, mga mag-exercise na. Actually, isa yun sa mga New Year's resolution ko, mag-exercise. Nung nasa ospital eh, fifth floor. Ayan, nilinaw ko po fifth floor. Kasi nung minsan, sama ko si Ayan eh, nung sa elevator, tapos sabi, anong floor pa kayo? Sabi ko, fifth floor. Pinindot. Tapos sabi ni Ayan, Daddy, fifth floor talaga ha? Fifth floor ha? Sabi ko, anak. Kaya ngayon, nililinaw ko na. Kasi nanonood din si Ayan eh. Fifth floor. Ayan. Okay. So, alam niyo naman ang difference nun, di ba? Nakakwento ko na yan, di ba? Difference ng P tsaka F. Yeah. P is pronounced by pressing your lower lip against your upper lip and letting the air come out. Say P. P. Yeah. F is pronounced by pressing your lower lip against your upper set of teeth and letting the air come out. Say F. F. P. Did you get my point? Ang galing magturo, application lang ang kulang eh, no? Anyway, no, dahil 5 floors yun, sinubukan kong mag-exercise. Sabi ko, exercise ako. Inakyat ko mula sa basement 2, nandun yung cafeteria, hanggang 5th floor. Grabe, pagdating doon, pagdating sa kwarto, pinagalitan ako ni Portia. Ano ka ba, Daddy? Exercise. Hindi ka nga nag-exercise pagkatapos biglang aakyat ka ng ganun. Bibiglain mo sarili mo. Hanggang stretching lang kasi ginagawa ko sa bahay. Wala man lang akong walking. Wala. So, isa sa mga New Year's resolution ko yun. Magkaroon ng ganito. Pero physical yon, para sa akin lang yon. Alam niyo po, ang isang magandang New Year's resolution. Yan. At taas mo na ang kamay. Kenneth, taas mo nga kamay mo, Kenneth. Ayan. Taas niyo pa mga kamay niyo, mga taga-pangarap. Ayan. Kasi baka may kulang sa daliri niyo na eh. Dahil naputukan na pala kayo eh. Gusto ko lang makasiguro na kompleto pa mga daliri ninyo ha. Si Erich ba, tsaka si Derek, kompleto? Okay? Isa sa magandang New Year's resolution talaga eh, no? Yung nabanggit ni Jason kanina eh, na mag-e-exercise ka na, magiging health conscious ka na. Okay? So, panahon na, itong January, no? Panahon na para magpa-check up na ulit. Baka tumaas na naman yung mga cholesterol natin dyan, mother. Ano yung kasi lechon natin, itong mga nakaraan, no? So, panahon na, medyo kailangan maging conscious tayo, eh, no? Pero that's all about our physical bodies. Isa sa mga naitalago ko sa aking sarili na magiging New Year's resolution ko ay hindi lang po taong ito, kundi noong araw pa, paulit-ulit
na New Year's resolution ko to. At mapalad po, no, dahil sa biyaya ng Diyos, nagagawa ko po yun. Okay? At sana, bawat isa sa atin, maging New Year's resolution din yon. At magawa din natin. Okay? Kasi kung minsan, ang New Year's resolution natin magsisimba na ako. Yan. Sa unang linggo, makikita natin sila. Sa ikalawa, makikita pa natin. Ikatlo, medyo unti-unti na mawala. Kaya nga po, huwag kayong permanente sa upuan. Dahil mabibisto kung sino ang wala. Halimbawa, si Pao, lagi nandyan yan. Pagka walang tao doon, ay sigurado ako, alam ko wala na si Pao. Kasi permanent na. Okay? So, pero isa sa mga nagiging resolutions yun Okay? Pagka unang linggo ng taon, ay magsisimba. Hindi lang po sa Christian circle yun Kahit sa ibang mga circles no? Religious circles. Pero alam niyo po, ang nababanggit ko kanina, na New Year's resolution ko at sabihin po natin sa biyaya ng Diyos, naging habit na natin, kaya patuloy na natin ginagawa, is hearing God's voice. Hearing God's word. So ngayon pong taong ito, at tamang-tama, yun po ang kasunod na teksto ng ating binasa. Ang nais po sana nating maging theme para sa taong ito, pero New Year's resolution perhaps, but more of the spiritual life is hearing God's word more. Hearing God's word more in 2024. Ayan. So yun po ang palak nating maging New Year's resolution. At yun din po ang aking tema para sa sermon ngayong umagang ito. Hearing God's word more in 2024. Okay? So yung occasion po nung ating binasa kanina is on verse 22 and 24. Then came the feast of dedication at Jerusalem. Pagka ganito po, yung kasama po yun sa pinag-aaralan ko, yung palang feast of dedication, wala sa Old Testament yun. Hindi kasama sa mga kapistahan na binigay ng Diyos sa Israel na ipagdiwang nila. Pero pinagdiriwang na ng mga Hudyo nung panahon na nandito na si Jesus. Nung siya ay pumanaog na sa lupa. Ito pala ay yung pag-rededicate nila dun sa temple after si Maccabeus daw, Judas Maccabeus at ang kanyang mga kasamahan ay na-regain ang Jerusalem at lilinis ang temple of all its defilement. Kasi during that time, alam niyo naman, di ba? Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, Roman Empire. Panahon na ng Roman Empire ito ng ating Panginoon. During the Grecian Empire, after si Alexander the Great, yun yung Greek na na sumakop halos sa buong mundo. Nagkaroon ng Hellenization. Kaya nga na-practice ng buong mundo ang Greek culture at saka ang Greek language. Kaya nga po karamihan ng mga salita natin hango sa Griego Okay? Katulad ng theology, theos. Greek po ang theos, logos is Greek din. Halos lahat ng salita natin. Okay? So ngayon, after Alexander the Great, may 4 na general na pumalit. At merong isang pumalit na si Antiochus ang pangalan niya. Okay? Inatake niya ang Jerusalem. At nung inatake niya ang Jerusalem, nagdulot ito talaga ng malaking takot sa mga taga-Hudyo. Unang ginawa ni Antiochus, ninakaw niya mga ginto at saka mga silver mula po doon sa temple treasury. Tapos, lahat ng mga merong book of the law, mga kopya ng scripture, pinapapatay niya. Ganun po kalupit itong si Antiochus. At pagka, di ba, practice ng mga Hudyo, magsi-circumcise ng mga bata at pagdating ng 8 months, lahat ng mga ganung mga bata na isi-circumcise, papapatay din niya yon. Okay? Tapos, yung mga nanay na nag-circumcise ng kanilang mga anak o mga pamilya, ay
ipapako niya kasama yung mga bata na nakasabit sa leeg. Ganon kahigpit pala ito si Antiochus. Tapos yung temple of Jerusalem, ginawa niyang house of prostitution. Okay? At yung burnt offering na binibigay ng mga Hudyo noong araw, ay ipinalitan niya yon, yung lugar na yon, ng image ng Greek god na Zeus. Si Zeus. Okay? Tapos, nag-offer pa siya ng baboy dun sa altar. Alam niyo naman yung baboy. Ano yun? Nono yun. Bawal na bawal yun sa mga Hudyo. So, 80,000 Jews daw ang pinapatay niya at yung iba, ginawa niyang mga alipin. And 3 years after, si Maccabees, si Judas Maccabeus, naghimagsik. Okay? Doon kay Antiochus. At nanalo sila. Nagtagumpay sila. So, yung defilement ng temple ay nilinis nitong nila Judas Maccabeus at nire-dedicate nila yung temple sa ating Diyos. Okay? Kaya, nagkaroon ngayon ng Feast of Dedication sa Jerusalem. Okay? Doon nagsimula. Ang tawag po sa Feast of Dedication ay Hanukkah. Yan, parang kapampangan na ano ka? Hanukkah. 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 Okay? At yun ang pinagdiriwang ng mga Hudyo during that time sa Roman Empire na nandun si Jesus. Okay? So, it was winter, sabi po doon sa sumunod na verse, and Jesus was in the temple area walking in Solomon's colonnade. According to Bible scholars, yung winter na to is mid-November to mid-December. Kaya maganda sana kung natapik natin ito nung nakaraang December, no? Kasi yun yung panahon na ipinagdiriwang nila yung Feast of Dedication at si Jesus ay nandun ngayon. Sa temple, walking in Solomon's colonnade. Medyo, medyo malamig na panahon, kaya sheltered area yung tinatawag na Solomon's colonnade. Okay? Bagamat itong colonnade na to ay even during Babylonian invasion, nasira ito. Pero during Herod the Great, nirebuild din niya itong Solomon's colonnade na to. Ang tawag ng iba, Portico of Solomon. So doon na ngayon si Jesus at ang karamihan ng mga Hudyo. So yun po ang setting. May pinagdiriwang silang isang kapistahan, yung dedication of the temple, of the Jerusalem temple, na hindi nasulat sa Old Testament, pero isinama na ng mga Hudyo dahil doon sa nangyaring defilement noong araw sa pamagitan ni Antiochus at binawi nila Judas Maccabeus. Okay? Now, the Jews were gathered around him, according to the next verse, okay, saying, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." So, alam naman po natin, ang mga nakaraang mga pag-aaral natin, ay medyo marami na ang nag-gather kay Jesus at nag-question. So, kung ikaw si Kristo, sabihin mo na lang direkta sa amin. Okay? So, yung mga Hudyo na yan, definitely, yan ay pinamumunuan ng mga religious leaders nila. Okay? At ayaw nilang maniwala kay Jesus, ayaw nilang makinig kay Jesus. Kaya ang gusto nilang mangyari ngayon, ibalik kay Jesus ang sisi. Paano kami maniniwala sa iyo? Hindi mo sinasabi sa amin kung ikaw ba talaga ang Kristo. Tell us plainly, ikaw ba talaga si Kristo? Parang ganon ang encounter nila. So parang gusto nila, maniniwala kami sa iyo kung sasabihin mo sa amin direkta na ikaw si Kristo. Kaya, totoo kaya maniwala sila? Kaya nung sinabi nila to na how long will you keep, parang sinisisi pa nila si Jesus na hindi mo sinasabi sa amin na direkta na ikaw si Kristo. Kaya paano kami maniniwala sa iyo? Parang naalala ko si Adan nung araw. Lord, yung binigay mong babae sa akin, yun po ang
nagbigay sa akin nung bunga na pinagbabawal, parang ang sinisisi niya, si Lord. Lord, binigyan mo kasi ako nito eh. Kaya tuloy, nagkasala ako. Parang ganun, ano? Itong mga Hudyong ito, parang ibinabalik din kay Jesus ang sisi. Hindi mo kasi sinasabi sa amin kung ikaw ba talaga si Kristo. Tell us plainly. Okay? Pero, sumagot si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, I did tell you, but you do not believe. Actually, kung papansinin niyo po sa scripture, wala naman talagang direktang sinabi si Jesus na I am the Christ. Pero, yung pong kanyang mga ginawa, kasi po yung salitang Christ, meron pong political at saka merong military implication. At yun ang iniiwasan ni Jesus. Na baka mamaya, kung ikaw si Kristo, edi, akayin mo kami para magrebelde against the Roman Empire. Para hindi tayo maging alipin ng Roman Empire. So merong parang military and political implication yon na iniiwasan ni Jesus. Pero there are a lot of things or teachings or even works na ipinakita ni Jesus na nagpapatunay na siya ang Kristo. Okay? Binanggit niya ilang beses yun sa John. Dito kung babasahin lang natin mula sa John. John chapter 3, I am the one who came from heaven. Binanggit niya yun. Whoever believes me has eternal life. Okay? I am the unique Son of God. I will judge all humanity. Lahat ng ito mababasa niya sa John. Okay? All should honor me just as they honor the God the Father. Okay? The scriptures speak about me. Sa John chapter 5, I perfectly reveal the God the Father. I always please the Father and never sin. Okay? Before Abraham was, I am. Nandun ang lahat ng kanyang mga sinasabi, pero implied. Ang tawag doon, implied. No? Hindi explicit, hindi tuwiran, pero parang sinasabi niya na siya yun. I am the bread of life. I am the light of the world. Di ba yung mga napag-aralan natin? Yung pinapakilala niya ang kanyang sarili, I am the door. I am the good shepherd. Pinapakilala niya ang kanyang sarili. Pero implied. Hindi tuwiran na sinasabi niyang, I am the Christ. Okay? So, hindi nila nagigets yun. Okay? Alam nyo, kung tutusin, okay, sinabi na ni Jesus yun, I did tell you, but you do not believe. Sa totoo lang, isa lang ang pinagsabihan niya, or sabihin natin na isa lang ang pinagsabihan niya na siya si Christ. Si Peter, sinabi, you are the Christ. Pero yung sinabihan niya, sa John chapter 4, at ito ay tungkol dun sa isang Samaritan woman. The woman said, I know that the Messiah, called Christ, is coming. And when He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you am He. I am the Messiah. I am the Christ. Yun ang ibig sabihin nun. Kung titingnan nyo, hindi Hudyo. Samaritan. Okay? At yung mga Samaritan ay hindi tinatanggap ng mga Hudyo kasi parang turing sa mga Samaritans na mga Hudyo ay parang aso kasi mixed breed sila. May Jews sila noong araw, may lahi silang Jew, pero nakipag-asawa sila sa ibang nasyon, kaya hindi na sila pure Jews. Mixed breed ang tawag doon. Okay? Kaya yung mga Jews talaga, hindi nila itinuturing na ito ay talagang purong Hudyo. Okay? Kaya tinuturing nila para kayong mga aso kung kani-kanino kayo pumapatol. Parang ganon. Okay? Pero sa isang Samaritan, doon pa nagpakilala si Jesus. Okay? Pero sa mga Hudyo, ang pakilala niya implied. Before Abraham was, I am. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. Andun yung mga I am niya. Yet, hindi nila nagigets yun. Hindi nagigets ng mga Hudyo yun. So,
nung sinabi niya na, I did tell you, but you do not believe, itinuloy niya yon sa verse 25. Sabi niya, the miracles I do in my Father's name speak for me. So now, who can hear God? You do not believe because I did tell you, but you do not believe. Na sinabi ko na sa inyo, implied nga lang, pero hindi kayo naniniwala. Ngayon, lahat tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero lahat ba tayo dito naniniwala? Sino ang makakarinig sa salita ng Diyos? Doon po sa sumunod na talata, those whose shepherd is Jesus. Those whose shepherd is Jesus. Yung pastol niya ay si Jesus. Dahil yung tupa, ginagawa kung ano ang sinasabi ng kanyang pastol. Okay? At ang sang tupa ay hindi kikilos ng kanyang sarili unless the shepherd leads them. Okay? So yung pong ating Panginoon ay laging nagsasalita sa lahat. Hanggang ngayon naman nagsasalita pa rin ang ating Diyos sa pamagitan ng kanyang Biblia, sa pamagitan po ng pangangaral, pero hindi po lahat parang tila baga nakakarinig. Yung iba pumapasok dito, lalabas dito. Bakit kaya? Ang basic na sagot is because you do not believe. Yan. Marami po nakakabasa ng Bible. Marami siguro nakakarinig ng preaching. Pero kaliwat kanan lang ang pasok ng salita. Bakit? Hindi kasi naman sila naniniwala. Sa akin po, pagka ako po ina-assign na magturo, mangaral, ipapangaral ko lang po, pero hindi ko po pinipilit ang isang tao, maniwala ka. It's your responsibility. It's your response to the preaching. Okay? Kaya nga nung sinabi ni Jesus na, I did tell you, but you do not believe, implied, sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero hindi naman kayo naniniwala. Pumunta siya ngayon doon sa sinasabi niya, the miracles I do in my Father's name, speak for me. Okay? But you do not believe because you are not my sheep. Doon ko po kinuha yung sagot doon sa who can hear God? Those whose shepherd is Jesus. Because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. Those who listens to God's word, okay, and acts on it, those are the people who can hear God's voice. Okay? So, the miracles I do, okay, para kay Jesus, maliwanag na yung mga ginagawa niya, magpapakita kung saan siya galing. Sa Diyos. Okay? Kasi walang sino man ang kayang gawin, walang sino mang tao ang kayang gawin ng ginagawa niya. Biro mo makakita ang isang bulag, mapatayo ang isang lumpo, makapagsalita ang isang pipi, makarinig ang isang bingi, mapatahimik ang dagat, mabuhay ang isang patay, walang makakagawa noon, kundi Diyos lang. Hindi naman kasi sila naniniwala. Kaya kahit na makita nila itong mga miracles na to, okay, na makakapagsabi kung sino si Jesus, hindi pa rin sila maniniwala. Kasi they are not part of His sheep. My sheep listen to my voice. So ang pinaka-problema talaga ng mga tao noong araw at maging sa panahon natin ngayon, kung bakit hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos, ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos, hindi dahil hindi mahina ang mga isip nila, kundi wala silang pananalig o paniniwala.
Unbelief is the root trouble. Okay? Sabi ni John sa chapter 8, verse 47, He belongs to God, hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Yun na yun. Kaya ngayon po, pagka meron tayong mga kausap na binabahagi na natin, tapos ayaw nila, hindi ko naman maintindihan kasi yung Bible na yan, kaya ayoko magbasa niyan eh. Okay? Or, sa opisina kasi namin nung araw, ganun eh. Hindi naman natin maintindihan yan eh. Sabi, meron akong isang, hindi pa ako masyadong, malalim. May isang Christian, may isang kaopisina kami, nagsabi, hindi naman natin maintindihan niya kung ano sinasabi niyan eh. Sabi niya, bakit? Sulat ba ng isang doktor na hindi mo maintindihan ang nakasulat sa Biblia? Di ba yung mga sulat ng doktor, kung minsan hindi maintindihan, di ba? Hindi naman malinaw naman, di ba? Nakapagtapos ka ng college, sabi nung Christian, nakapagtapos ka ng college, hindi mo maintindihan to? Hindi mo mabasa to? Alam nyo, ngayon ko lang napagtatanto na kaya nila hindi siguro maintindihan dahil hindi sila naniniwala. Yun lang yung sinasabi din ni Jesus. You do not believe. You do not believe. Kaya pagka meron pong nagcha-challenge, alin bang hindi maintindihan dito? Napakasimple lang naman talaga kung babasahin natin, di ba? Maintindihan naman natin. Lalo na kung tayo ay paatin ng church kasi pinapaliwanag pa. Unti-unti, no? Verse by verse, lalo na sa approach ko po, verse by verse talaga ang aking explanation para manatili po sa isip ninyo. At kung may ma-encounter tayong problematic verse, maintindihan natin. At pagka meron, ano ba pagkakaintindi mo dito? You are God's. Di ba, mamaya meron ganun na verse, di ba? Nung araw, naging problematic sa akin yon. I say, you are God's. Ano yun? Talaga mga Diyos ang mga tao? Okay? At kuminsan, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa salita ng Diyos. Ayun. Kaya nga, ang advantage, pagka-attend tayo ng preaching, napapaliwanag panlalo. Kaya nga, kung ako, sa mga kabataan natin, nagbabasa kayo, pag meron kayong hindi maintindihan, i-note ninyo sa Bible, i-note nyo, tapos tanong nyo, Pastor, ano po ba ibig sabihin dito? Huwag mong itapon sa mga baboy ang perlas. Di ba meron ganon? Ano ibig sabihin nun? Ay, papaliwanag. Okay? Pero at least, nandun na yung pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala na ito ang salita ng Diyos. Okay? Kaya ang pinaka-problema ng mga tao kung bakit hindi nila maintindihan o marinig ang salita ng Diyos because they do not believe. Okay? Kaya nga sabi sa John 8:47, He who belongs to God listens or hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Plain teaching. Ngayon, alam na natin. Ika nga ni Manny Pacquiao. Now we know. Alam na natin. Kaya I hope and I pray sa atin pong nandito ngayon na nakikinig, bakit hindi po natin simulan? Naniniwala ba ako? May pananampalataya ba ako? Then you will hear the message of God clearly. Sabi nung Luke 11, verse 28, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Yon. If you belong to God, you can now hear what God says. But if you want to be blessed, you hear what God says and obey it. Yon. Kung minsan yung iba, di ba? Bakit kaya may mga ibang Kristiyano parang hindi na be-blessed? Okay? Parang walang blessing sa buhay nila. Baka may kulang. Nakikinig nga ng salita ng Diyos, pero hindi naman sumusunod. Okay? Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Ayan. May obedience. Okay? On our part. James 1 verse 22, Do not merely listen to the word
And so, deceive yourselves. Maaaring kasi, yung iba, nakikinig lang, hanggang kinig lang, dinadaya daw nila ang kanilang mga sarili. Bakit? Do what it says. Para hindi mo madaya sarili mo, gawin mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Whatever we hear, let's obey what God says. Nandun ang sikreto ng blessing. Okay? So, kahit sa Deuteronomy, mababasa po natin yun, no? Na mayroong blessings for obedience and curses for disobedience. Okay? So, kaya nga po, obedience ang sikreto, yung pagsunod sa napapakinggan natin, yun ang sikreto sa pagpasok ng blessing. Okay? So, sana po, makita natin ang ating mga sarili na, Lord, hindi lang po ako makikinig ng salita mo. Gagawin ko po. Because I love you. Okay? So, tutuloy po natin. Ang sabi ni Jesus sa verse 27 to 28, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Naipaliwanag ko na to dito, no? Yung pong mga tupa, kasi si Pastor Rick, yung kanyang father-in-law, may mga tupa. Nakwento ko na dito dati yan eh. Na sabi nung father-in-law ni Pastor Rick, tawagin mo yung mga tupa, magsipol ka, kasi sipol ang pagtawag ko dyan eh, para sumunod sa akin. Sinipulan ni Pastor Rick, wala, tuloy pa rin daw sa ginagawa yung mga tupa, kumakain. Okay? Wala, hindi daw siya pinansin. Sumipol siya. Wala, hindi talaga hindi pinapansin. Pero nung sumipol, yung father-in-law niya, yung sipol, lahat daw ng tupa, gumanon eh. Tumingin eh. Okay? So yung tupa, ang pinakikinggan talaga, yung kanyang pastol. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus my sheep listen to my voice. Boses lang niya. Boses lang talaga nung pastol ang pinakikinggan ng tupa. Kapag ka may bumitaw na isang nagpapastol-pastolan, kunwari, okay? Hindi lilingon yan. Hindi nila papansinin kasi alam nila, hindi yun ang boses ng amo namin. Hindi yun ang boses ng pastol namin. Hindi ganyan ang sipol ng pastol namin. Kaya ang galing eh, no? Sabi ko, ang ganda ng illustration na ginamit ni Jesus kasi talagang totoo in real life. Ang mga tupa, ang pakikinggan lang yan, yung boses ng pastol nila. Tayo ganun din sana. Ang pakikinggan natin, si Jesus. Yung kanyang salita. Kasi marami pong mga salita, worldly principles ang kumakalat ngayon. Pero dapat ito ang ating pagbabatayan kung ano pakikinggan natin. Kung worldly principle ay hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos, oops, wag na nating pakinggan to. Ito ang pakikinggan natin. Jesus' word. Okay? And they follow me. Pagtayo daw nung father-in-law ni Pastor Rick, sumipol, tinginan lahat ng mga tupa. Pagkatapos, paglakad niya, sunuran sila. Wow! Pati si Pastor Rick, by experience, nakita niya na totoo pala yung sinasabi ni Jesus dito. They follow me. Okay? So, nakwento niya sa aming mga pastor yun. Kaya ako man ay nagulat kasi ako hindi pa po ako naka-encounter ng ganun. Pero si Pastor Rick mismo na-encounter yun. Okay? Kaya totoo po yung sinasabi ni Jesus. Kung tayo'y totoong tupa, papakinggan lang natin ang boses ng ating dakilang pastol. Walang iba kundi si Jesus. At ito po ang benefit, no? Okay? Kilala tayo ni Jesus, I know them. Kilala ni Jesus kung sino talaga mga tupa niya. Okay? Kilala ni Jesus yun. Kaya, dinadaya lang natin ang ating mga sarili kung akala natin tayo'y tupa, hindi naman pala kambing. Okay? Kilala kasi tayo ni Jesus. Walang may kakaila kay Jesus kung sino ang talagang tupa niya. Yung sumusunod sa Kanya. They follow me. At itong benefit,
I will give them, ay hindi pala I will, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. At itinuloy niya, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Itong problema, di ba? Ito na ituro ko na sa Bible study natin. Yung I and the Father are one ay naging teaching ng mga oneness. Na si Jesus daw, siya ang God the Father, si Jesus ang God the Son, si Jesus ang God the Holy Spirit. Yung tinatawag na oneness. Dahil dito sa I and the Father are one. Pero kitang-kita naman natin kung ano ang pagkakaisa nila. Nagkakaisa sila, si Jesus, sabi niya, no one can snatch them out of my hand. Then, sabi niya sa verse 30, no one can snatch them out of my Father's hand. Sa kanya sinabi, I and the Father are one. So they are one in the purpose of protecting the sheep. Okay? So, false teaching po yun. Yung tinatawag na oneness. Kaya nga, mapapakinggan natin ito sa pagpapaliwanag na. Okay? Now, again, the Jews picked up stones to stone them, to stone him. Okay? Sa verse 31 and 32, but Jesus said to them, I have shown you many great miracles from my Father. For which of these do you stone me? Ayun na. Nung sinabi ni Jesus na I and the Father are one, abay yung mga Hudyo, damputan na ng mga bato. Babatuhin na nila si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, marami akong pinakitang malalaking himala. Okay? Mula sa aking ama. Bakit niyo ako babatuhin? Ay sumagot yung mga Hudyo sa kanya. Okay? We are not stoning you for any of this, replied the Jews, but for blasphemy. Anong blasphemy? Okay? Yung bang ginagawa mong ang gawain ng Diyos ay ginagawa mong parang ordinaryong gawain. Okay? Because you, a mere man, claim to be God. Tingnan nyo itong mga Hudyo, no? Alam nila na ang kiniklaim na ni Jesus, siya ay Diyos. Kaya maliwanag sa kanila na kiniklaim ni Jesus, siya ay Diyos. Ngayon, babatuhin na nila si Jesus because of blasphemy. Kaya nakakapagtaka, no? Meron kayang mga modern day Jews na hindi tinuturing o hindi tinatanggap yung claim ni Jesus that He is God. Kasi kung tutusin, kiniklaim naman ni Jesus, He is God eh. He is one with the Father eh. Kaya ang mga Hudyo, gets nila yun. Sino ka? Tao ka lang. Pagkatapos parang kiniklaim mo, Diyos ka? Babatuhin na nila si Jesus. Okay? May mga tao ngayon hindi nga naniniwala na si Jesus ay Diyos eh. Okay? So, very rich po itong passage na to. Marami pong binibreak na iba't ibang false teachings. Okay? Sa mga Hudyo, maliwanag na kiniklaim ni Jesus that He is God. Kaya nga gusto nilang batuhin siya. Ngayon, maraming mga Pilipino hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Okay? Hindi kaya parang ganun din ang mga Hudyo? Hindi kami naniniwala na ikaw ay Diyos. Kaya nga, tao ka lang. Pagkatapos ngayon, na sinasabi mo, para kang Diyos, you claim to be God, babatuhin ka namin. Okay? So, maliwanag po sa mga Hudyo kung sino ang pakilala ni Jesus. He is God. He claims to be God. And He is truly God. Kaya lang, ang mga Hudyo, yun ang para sa kanila blasphemous. Kaya naman, verse 34 and 36, naging isang problematic verse ko to nung araw. And Jesus answered them, is it not written in your law, I have said you are gods? You are gods. Hindi ba nasusulat yan sa inyong kasulatan, sa inyong scripture, sa inyong batas? I have said you are gods. If He called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Scripture yun Scripture ang nagsasabi
na binanggit dun sa talata na, I have said you are gods. Saan sa scripture yon? Si Jesus ang may sabi nun. Hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? Sa inyong scripture, I have said you are gods. Ayan. Nasusulat talaga yon. Parang nasusulat lang yun sa Book of Christmas Carol, Nasusulat talaga yan. I have said you are gods. Sa Psalms 82, verse 1 to 8. Ang sabi po doon, God presides in the great assembly. He gives judgment among the gods. Yan po mismo nakasulat doon sa Psalms 82. How long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? Then, sila. Pag sinabi pong sila, pause. So, yung God, yung Diyos, nandun daw sa great assembly. Tapos, nagbigay siya ng judgment among the gods. Sino yung mga gods na to na tinutukoy? Sila daw, yung mga nagdi-defend sa mga unjust, at sila yung nag-show partiality, favoritism to the wicked. So, sino itong mga to? Okay, mamaya, sa susunod na verse, sa susunod na slide, ipapakita ko sino yung mga gods na yon. Pero, nung sinabi ng Diyos sa kanila, how long will you defend the unjust? Kung sino pa yung mga unjust, yung pa ang inyong ipagtatanggol, at pag-show kayo ng favoritism o partiality doon sa mga wicked, kaya may pause. Sila. Then, sabi ng Diyos, defend the cause of the weak and the fatherless. Maintain the rights of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Yun ang dapat yung ginagawa. Kayong mga tao, so-called gods. Di ba? Ginajudge ngayon ng Diyos yung mga gods na to kasi they defend the unjust rather than defend the weak and the fatherless. They show partiality to the wicked rather than rescue the weak and the needy. Okay? So parang may judgment ang Diyos doon sa mga taong yon. Sino yung mga taong yon? Sa verse 5, they know nothing, they understand nothing. Itong mga gods na to, they walk about in darkness, all the foundations of the earth are shaken. I said, ayon, sinabi uli ni Yahweh, you are gods. You are all sons of the Most High. Sino mga to? Sila yung mga judges. Yung nagbibigay ng judgment sa mga tao. Kaya lang, pinapanigan nila yung mga masasama. So, but you will die like mere man, and you will fall like every other ruler. Sila yung mga ruler sa Israel na tumatayo. Okay? Upang pamunuan supposedly ang Israel. Pero nung ginagawa nila, may partiality sila. May unjust judgment sila. Kaya sinasabi ng Diyos sa kanila, supposedly you are gods Bakit? Kasi in your office, you determine the fate of other men. Yun ang mga judges. Di ba? Pag sinabi ng hukom, sentensya sa'yo ay ito, yun ang magiging fate ng tao. Yun ang magiging sitwasyon ng tao. Kaya para siyang Diyos. Nagigets nyo na? May tinatawag ang Diyos ng mga tao na parang Diyos. Bakit? They decide the fate of the man. Okay? Pag sinabi ng mga hukom, sa isang korte, kaya nga pagka ang hukom, malaki role nun. Pag sinabi niyang sentensya, 10 years, 10 years nakakulong yun. Paano kung pinakinggan niya or nakuha siya sa suhol? Kita mo yung buhay ng tao, 10 years, para siyang Diyos na nag-determine kung ano ang naging sitwasyon ng tao, samantalang nandaya pala siya. Kaya nga sabi ni Yahweh, you are gods, you are like all sons of the Most High. Para kayong mga Diyos. Bakit? You determine the fate of people Pagkatapos, ito kayo.
You defend the unjust. You show partiality to the wicked. You will die like mere man. Ito ang kinote ni Jesus doon sa John chapter 10 na binasa natin kanina. Sa scripture nyo, di ba, sinabi, I have said you are gods. Kung doon, tinawag ang mga tao dahil sa kanilang office na sila'y parang mga Diyos. At ako tinatawag ko ang aking sarili na anak ng Diyos. Okay? Bakit sila hindi nyo binabato? At ako babatuhin ninyo. Yun ang contention ni Jesus kung bakit niya nabanggit yun. This is scripture niyo sinasabi ni Yahweh. I have said you are gods. Bakit yung mga taong yun, mga judges na yun, yung mga hukom na yun, hindi nyo sila binabato? They determine the fate of the people and you do not stone them. Tapos ito ako ngayon, nakita niyo mga miracles na ginawa ko, nakakabuti para sa tao. Pagkatapos nung malaman ninyo na ako ay nagsasabi na ganito, ganyan, babatuhin niyo ako? Ayun. Yun ang contention kung bakit nabanggit ni Jesus to. Okay? Isa sa mga naging problematic passage ko nung araw yon. Pero dahil nga sa pag-aaral, nakita ko na po yung kasagutan pala. Yung pala yon. Totoo nga palang merong passage sa scripture na sinabi ng Diyos, I have said you are gods. Meron pala. Kasi, these are the judges in the Old Testament who determines the fate, okay, kapalaran ng mga tao para silang Diyos. Bakit yung mga taong yon sinabihan na sila ay parang Diyos, hindi nyo binabato? Tapos ako ngayon nagkiklaim to be God, babatuhin nyo ako? Yun ang contention ni Jesus. Kaya nga babalikan natin, okay, yung passage na yon. Paano natin, di ba kanina nalaman natin yung sagot na sino ang nakakarinig sa Diyos? Yung mga tao na ang shepherd nila si Jesus. Now, ang tanong, how can we hear God? Paano naman natin maririnig ang Diyos? Kung tayo talaga ay mga tupa, we are the sheep and Jesus is our shepherd. Okay? And we can hear His voice, His word. How can we hear God? Basic po. Mula lang ba sa passage na to, isa lang po ang naging sagot doon. Through the scriptures. Through, sa ating modern day, the Bible. Pag sinabi po palang scriptures sa Bible, it all refers to the Old Testament. Okay? Hindi pa nasulat ang New Testament noon. Pag sinasabing, katulad niyan, si Jesus, it is said in your scripture, di ba? In your scripture. Ibig sabihin yun, Old Testament yun. Pero after Jesus and the apostles, sila Paul, sila Peter, sila James, sila John, comes the New Testament. Kaya sa panahon po natin ngayon, pag tinukoy na scriptures, ang tinutukoy na po, the Old and the New Testament. Okay? Paano natin mapapakinggan ng Diyos? Through His Word. The Scriptures. The Bible. Okay? So, hindi lang yung Old Testament, but even the New Testament. Yun ang sinabi ni Jesus sa kanila. Sabi sa kanila ni Jesus, Jesus answered them, the Scripture cannot be broken. Sinabi ng Scripture, di ba? It is written. Okay? In your law, I have said you are gods, and the Scripture cannot be broken. What about the one whom the Father set apart, okay, as His very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy because I said I am God's Son? Okay? So yun yung kaninang pinaliwanag na natin. Pero kung sa Scripture, mauunawaan nyo kung ano sinabi ng Diyos sa Old Testament, sa Scripture din po, mauunawa natin kung ano sinabi ni Jesus, the Good Shepherd. Kasi kasama na ang New Testament. The Scripture cannot be broken. It cannot be wrong. It cannot be set aside. It is not filled with errors. It cannot be broken.
Okay? Ito po ang ating tinitingnan ngayon. The Scripture. Kung gusto nating malaman kung paano natin maririnig ang salita ng Diyos, isang magandang New Year's resolution. Pero pag sinabi po sana nating New Year's resolution, make it a habit. Huwag yung umpisa lang. Huwag yung sa simula lang tayo magsisimulang magbasa. Tapos after a month, wala na. Tuloy-tuloy po natin gawin to. At ito nga encouragement ko sa inyo. Pagka meron kayong tanong, guhitan nyo yun. Kaya bilugan nyo. Pagkatapos, pag sa dating ng Sunday, or sa Bible study natin, di ba meron tayong Bible study every last Friday of the month. Sabihin natin, Pastor, ano po ba yung paliwanag dun sa Scripture na nakasulat huwag mong ihagis ang perlas sa mga baboy. Nung araw po, naging problematic verse sa akin yun. Kaya yun lagi kong binibigay na sample. Ano bang ibig sabihin nun? Ngayon, naipapaliwanag na natin yun, di ba? I do believe. Kaya si Jerry, may papaliwanag kung anong ibig sabihin nun. Huwag mong ihagis ang perlas sa mga baboy. Okay? Ngayon, may papaliwanag na natin. Bakit sinabi na ni Jesus na, I have said, you are gods. And nasa Scripture pala talaga yon sa Psalms 82. Why? Because these people determines the fate of others. Kaya they are called gods. Okay? Eh Diyos lang ang talagang dapat nagdedetermine kung ano ang magiging kapalaran natin. Pero those people, nagkataon, are unjust judges. Kaya nga, rebuke po yun, yung Psalms 82. Rebuke yun for those people. Okay? But then, the Scripture cannot be broken. Kahit may ganung salita, it cannot be broken. Mananatili ang salita ng Diyos. Okay? Kaya nga, how can we hear God? Through His Word. Do not believe me, sabi ni Jesus, unless I do what my Father does. Talaga namang ginagawa niya kung ano yung sinasabi ng Ama. Kung ano ginagawa ng Ama. But if I do it, even though you do not believe me, believe the miracles, that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. Okay? Kung hindi nyo naman, kung ayaw nyo akong paniwalaan nyo man lang kahit yung mga himalang ginagawa ko. Ano yung mga himala? Nabanggit na natin kanina kung ano yung mga himala. Kasama na doon yung turning water into wine, pagpapagaling sa isang lumpo, pagpapakain sa 5,000 tao, na ilang kapirasong isda at ilang pirasong tinapay lang. Pagbibigay ng sight sa mga bulag, ay naku, napakaraming himalang ginawa si Jesus, pero sa totoo lang, ayaw nilang maniwala kasi. The very basic of the problem, the very cause, is unbelief. Kaya nga, yung works ni Jesus, proof yon ng kanyang words that He is God. He is God's Son. Sabi po ni A.W. Tozer, no? The Bible is the inevitable outcome of God's continuous speech. It is the infallible declaration of His mind for us, put into our familiar human words. The Bible is the outcome, hindi maiiwasan, inevitable outcome of God's continuous speech. Ang Diyos laging nangungusap sa atin, tuloy-tuloy na nakikipag-communicate sa atin. Okay? At yun ay sa pamagitan ng Biblia. It is the infallible, cannot be broken, free from error, declaration of His mind, kung ano nasa isip ng Diyos para sa atin. Pero inilagay into familiar human words para maintindihan natin. Kaya wala pong excuse ang tao para sabihin, hindi ko maintindihan yan. Hindi po. Ang Diyos ay umaabot sa atin, inilagay niya, ang kanyang mga isipan
sa mga salita na maiintindihan natin. Ang Biblia po ngayon, no? Translated na into Cebuano, Ilocano, Bicolano, Chinese, Japan, lahat. Wala na pong pwedeng maging excuse. Kasi nung araw, ang hirap intindihan ng Biblia, nung araw na King James Version lang ang ginagamit. Okay? Suffer the little children to come to me. Hindi mo maintindihan. Bakit suffer the little children to come to me? Old English kasi yun eh. King James Version, yun ang nakasulat. Suffer the little children. Parang, ano yun, pahihirapan yung mga bata para lumapit kay Jesus? Old English po ng suffer. Ang ibig sabihin po ng suffer noong araw is allow, permit, let the little children. Kaya nga sa new versions, nakasulat na yon. Let the little children to come to me. Okay? Kaya nga, meron pong ginagawa mga Bible scholars para lalo pa nating maintindihan ang Biblia. Isinasalin po sa iba't ibang wika na malapit sa original para na sa ganun maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Wala na po magiging excuse ang tao. Okay? Ang kailangan na lang ay pananampalataya, pagtitiwala, pananalig, belief. Kaya nga sa Romans chapter 10, binanggit doon, verse 14 to 17. How then can they call on the one? Paano tayo tatawag sa Kanya if they have not believed in? Kung hindi naman tayo naniniwala. And how can they believe in the one on whom they have not heard? At paano naman maniniwala ang isang tao kung wala siyang napapakinggan? And how can they hear without someone preaching to them? At paano nga naman sila makakapakinig kung walang nangangaral, katulad ng ginagawa natin ngayon? And how can they preach unless they are sent? Paano naman kami makakapagturo kung hindi kami tinawag ng Diyos para magturo? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites, yun ang sulat ni Paul sa mga taga-Romans, no? Accepted the good news. For Isaiah says, Lord, si Isaiah, sent by God na yan, prophet na yan. At nagngangaral siya, pero ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya sabi nga ni Isaiah, Lord, who has believed our message? Consequently, faith in contrast to unbelief. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Faith comes by hearing and hearing and hearing the word of Christ. Kaya encouragement ko po sa bawat sa inyo, gawin na po natin ang daily devotion, hearing from God Himself, from the Scripture, from the Bible, His Word. Lord, bigyan mo po ako ng biyaya na mabasa ko po ang Scripture every day. Pagka hindi natin maintindihan, bilugan natin. Pagdating ng Sunday, tanong natin kay Pastor. Now, Lord, magandang New Year's resolution ulit. Lord, every Sunday nawa, bigyan mo ako ng kasabikan para makinig ng salita mo at maipaliwanag mabuti ang salita mo. Today, okay, sa panahon po natin ngayon, who can really hear God? Those whose shepherd is the Lord. And how can we hear God? Through His Word, the Bible. Let this be our desire for this new year. Let us hear God's Word more in 2024. As a challenge to everyone, when was the last time we heard from God? Perhaps we need to be still and take time to listen from the all-powerful voice. He is speaking until now, continuously. He is still speaking to us because He wants to be heard and be known. He is what He speaks.
Know God, brothers and sisters, as you hear His word through His word, the Bible. Let us listen to His voice through His word, the Bible. Let this be our New Year's resolution. Manalangin po tayo. O Lord, salamat po, Panginoon. Dahil sa pasimula po ng taong ito, binigyan mo po kami ng encouragement na tunay na kilalanin ka at pakinggan ang iyong mga salita. Maipamuhay ito, maging masunurin kami. At nandyan naman ang iyong banal na Espiritu na siyang tunay na magtuturo sa amin sa mga nababasa namin na hindi po namin maunawaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming kahinaan. Yet, Lord, higit sa lahat, we want to be your followers. We want to follow you all through the days of our lives. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging obedient kami sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Nawa, O Diyos, ang bawat sa amin dito, sa taong pumapasok ngayon, 2024, maging desire namin is to know you more and to hear from your word more. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.